One of the main reasons kung bakit todo kayod tayo sa buhay ay dahil gusto nating magkaroon ng sarili nating bahay. Kaya lang, wala kang idea kung magkano ang kailangan mong pag-ipunan kahit para sa isang maliit na bahay lang. I am Engineer Warlo and I am here to help you. Let's roll the intro. Para mapresyohan natin tong bahay na to, kailangan natin gawan ng building plans. So ang ginawa ko, gumawa na ako ng structural design. Ito yung foundation plan. Nandyan na din yung tie beam plan, yung ground floor plan, tapos yung roof beam plan, nilagay ko na rin dyan. Ito naman yung structural details. Yung poste, yung tie beam, yung column footing, yung roof beam natin, nandyan na rin. Pati yung wall footing, kasama na rin dyan. Ito naman yung roof framing plan. May 7 tayong truss type. Sa malaking truss, dinoble ko yung sa bottom chord tapos yung top chord. Including yung king post niya. Doon sa malalaki at mahahaba. Yung maliliit kahit hindi na. Ayan. Additional information lang guys. Pag bungalow house ang gusto nyong bahay or one-story building lang, hindi kailangan ng structural analysis. So, hindi kailangan niyang i-prepare ni civil engineer para sa building permit application. So, medyo makakatipid kayo kung bungalow or one-story house ang gusto niyong bahay. Sa calculation na gagawin natin guys, ika-calculate natin yung material cost, yung equipment cost, tapos yung labor cost. Lalagyan din natin siya ng 5% na OCM para sa overhead contingency miscellaneous. Ito ay para may kumbaga safety factor ka kung merong hindi inaasahang pangyayari during the construction of your house. Hindi rin kasama dito yung professional fees tapos yung processing ng permits. Hindi rin kasama dito yung mga furnitures. Kumbaga, yung bahay lang. Yung bahay at yung finishing niya. Sa structure excavation, meron tayong na-compute na 27 cubic meters. Ang output per day niya ay 5.3 cubic meters. Paano nakuha yan? Yan po ay by experience. Na-base po yan sa mga actual accomplishment ng workers natin during our previous projects. Sa calculation po natin, meron tayong isang construction foreman, tapos 4 na unskilled laborer. Inassume ko po dyan na hindi maghuhukay si foreman at inassume ko lang na yung mga laborer yung maghuhukay. At ang output per day nila ay 5.3 cubic meters. Para po makuha kung ilang araw sila maghuhukay, ay kailangan lang po nating i-divide yung quantity divided by output per day. So 27 divided by 5.3 cubic meters will be 5 days. 5 days po silang maghuhukay ng 27 cubic meters, 4 na laborers.
gagamit din po sila ng minor tools. Kaya nilagyan natin ng 250 pesos na daily rate. Ibig sabihin po niyan, i-assume natin na nirerentahan natin yung pala nila, yung ibang kagamitan nila, and this will serve as a safety factor for us kasi you are supposed to buy those materials para doon sa trabaho ng bahay mo. Nakikita nyo po na wala tayong nilagay dyan ng materials dahil hukay lang naman po ang trabaho. Pero naglagay tayo ng OCM na 5%. Kunwari, pag kailangan ng tanse doon sa site, dito nila kukunin yan. Ang total cost po natin for the structure excavation ay 15,415 pesos. Para naman po sa computation ng bakal natin, gagamit tayo ng grade 60 na bakal. At ang nakuha nating quantity ay 2,215 kilograms. Ang output per day natin ay 266.7 para sa 6 na workers na magtratrabaho. Pera si foreman. Ang na-compute natin duration ng fabrication at installation ng bakal ay 8 days. Yung 8 days na yan guys ay hindi yan dire-diretso nag-i-install sila or gumagawa sila ng bakal. Ibig sabihin yan guys, ang buong work ng rebar ay 8 days ang duration. Pero nahahati yan depende sa sequence ng trabaho. Nasabi ko kanina guys na hindi required ang structural analysis para sa bungalow houses or one-story buildings. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede na tayong gumamit ng substandard na material kagaya ng bakal para sa structural framing natin. Sa foundation ay gagamit tayo ng 16mm diameter dahil yan ang minimum standard. Tapos sa tie beams naman, 16mm din gagamitin natin for the main bars at 10mm naman for the stirrups. For the columns po ay gagamit tayo ng 16mm diameter bars dahil yan din po ang minimum for columns. At 10mm naman for the lateral ties. Yung suspended beam, 16mm din po ang minimum for the main bars. At yung stirrups natin ay gagamit din tayo ng 10mm diameter. Sa slab naman, pwede po dyan yung 10mm diameter. Ang total cost po for the rebar works ay 145,776.28 pesos. Sa structural concrete naman, gagamit tayo dyan ng Class A na mixture. Kadalasan dyan umaabot ng 2,000 to 3,500 PSI ang compressive strength nito. At ang quantity na na-compute natin ay 30 cubic meters. Ang output per day natin ay 6.6 cubic meters para sa 6 na tao. Hindi included si foreman sa calculation ng output per day natin kasi magmamando lang siya sa site. Gagamit din tayo dito ng 1 bagger mixer at concrete vibrator. Tapos, ang na-compute natin na total cost nito ay 124,568.44. Para naman sa formwork and false work, may na-compute tayo dito na 43,386. Gagamit lang tayo dito ng assorted coco lumber. Tapos yung mga assorted na common nails, yung 1/4 inch na ordinary plywood. Tapos tie wire. Para sa roof framing works naman, meron tayo ditong na-compute na 142.55 square meter. Yung output per day nila ay 18.7 square meter. Kaya ang trabahong to ay tatagal ng 8 days. Gagamit din tayo dito ng welding machine at minor tools. Tapos ito naman ang kumpletong listahan ng mga materyales natin na gagamitin for the roof framing works. At ang total cost natin ay 332,171. Para sa masonry works naman, meron tayo ditong 148 square meters at may output per day tayo na 16 square meter. Ibig sabihin yan guys, yung dalawang skilled worker at dalawang unskilled worker, ang kaya nilang gawin for one day is 16 square meter. At lalagyan pa rin natin siya ng minor tools. Ito naman yung kailangan natin for the masonry works. Kailangan natin ng hollow blocks na 6 inches. Gagamit din tayo ng 40 kilograms na Portland cement. Yung buhangin, tapos tie wire at 10mm diameter reinforcing steel bars para sa reinforcement ng masonry wall natin. Ang kabuoang presyo for the masonry works ay 145,397.03. Paano ko po ba nakuha yung number of hollow blocks na yan na 2,035 pieces? Para makuha yung number of hollow blocks natin, kailangan lang natin i-compute yung area ng pader tapos imumultiply natin siya sa 12.5. For example, 3 meters yung taas ng pader natin tapos yung lapad niya ay 3 meters din. So 3 times 3 is equal to 9 square meter. I-multiply lang po natin siya sa 12.5. Then makukuha nyo na ang quantity o bilang ng hollow blocks na pupunta sa pader na yan. Para naman po sa plastering works, may na-compute tayo ditong 296 square meters. In and out po yan. Ibig sabihin, dalawang mukha ng pader po ang maplaplasteran. Tapos yung output per day natin ay 16 square meters.
At ang na-compute nating duration ng plastering works ay 19 days. Gagamit tayo dito ng Portland cement na 40 kilograms, tapos sand, then tie wire. Ang na-compute po nating total cost niyan ay 196,777.06. Nandito na po tayo sa finishing works at ang tile works natin ay 86.5 square meters. May output per day tayo na 16 square meter at ang duration ng installation ng tiles ay 5 days. Gagamit tayo dito ng materyales na 60 by 60 na ceramic tile, 30 by 30 and 60 by 60 na porcelain tile, sand, Portland cement at tile grout. At ang na-compute po natin ay 154,793.89 pesos. Ito naman po ang presyo natin for the ceiling works at meron tayong 53,028.94 pesos. Para sa painting works naman, meron tayo ditong 384.8 square meters. Tapos gagamit tayo dito ng skim coat, tapos water-based quick dry enamel na paint. Gagamit tayo dito ng 2 coatings, thinner, kailangan din natin yan, at primer solvent. Ang kabuuang presyo po niyan ay 78,244.16 pesos. Sa doors and windows naman natin guys, gagastos tayo ng 57,592.5 pesos. Ito naman guys ang bill of quantities natin at makikita natin dito ang kabuuang presyo. Guys, nakita nyo dito, nagdagdag tayo ng septic tank na 30,000 pesos. Tapos dahil wala tayong drawings for the electrical system, nagtanong tayo sa mga kaibigan nating electrical engineer at nag-provide sila ng price na 88,000. Sa sanitary and plumbing naman, nag-provide din sila ng price na 118,300 pesos. Nagtanong po tayo sa mga master plumbers. Then ang kabuuang presyo po natin para sa bahay na to ay 1.5 million. 1,583,450.71 pesos. Ngayon naman guys, pwede na natin kunin yung price niya per square meter. Meron tayo ditong floor area na 96 square meters. I-divide lang natin po yan doon sa total cost na nakuha natin, which is 1.5 million. I-divide lang natin yan at ang makukuha natin ay 16,494.28 pesos per square meter. At kung umabot po kayo dito sa part ng video na to, maraming salamat po. And I hope na nakatulong ako sa inyo. God bless you all. Pa-subscribe po sa channel natin.